Ang nakaraan sa upload ni Mayor TV. Noong nakaraang episode ay napanood ninyo na makita ko ng Baguio City kasama ang aking minivan na si Bukbok. At hindi lang si Bukbok ang kasama ko kasi kasama ko rin yung videographer na hanggang ngayon ay ayaw magpakilala. Sa napakahaba naming biyahe ay napakarami rin naming pinagdaanan. Kailangan mo umandar ng mabilis, mabagal, dire-diretso, palikuliko, umaraw, umulan, pero walang pumigil sa amin dahil dire-diretso kaming nakaakyat ng Baguio City. At kung gusto nyong malaman kung ano nangyari kinabukasan, panoorin na natin to. Okay, good morning sa inyo. Kanina ay maaga kami nagising. Tapos rekta kagad sa buffet kasi may breakfast buffet dito sa hotel na tinuluyan namin. Ngayon, kulang yung Baguio experience mo pag hindi ka nagtaho. Kuya, ano yung taho mo? Strawberry siya. Oh, strawberry taho. Tara, strawberry taho tayo. Dalawa na, kuya, dalawa. Ano pangalan mo, kuya? Si Kuya Stan. Kuya Stan. Gano'ng katagal ka nang nagtitinda ng taho? 80s pa lang sir, nandito na ako sa Baguio. Ano, titinda ka ng taho nung 80s pa lang? Oo. Dahil ba sa taho, kaya mo nakilala yung misis mo? Hindi naman. Hindi naman sir. Paano may halin tulad sa misis mo yung taho? Kasing tamis na misis ko sir. Kasing ganda. Quality. Yun! Quality. Dinadayo sa Baguio, taho strawberry. Ayan, taho The strawberry. number one, the best. Oh, pag pupunta kayo ng Baguio, hanapin nyo si Kuya Stan. Medyo malaki yung Baguio, pero hanapin nyo siya. Sa Microtel lang kayo punta. Oh, Microtel. Dito lang ako. Ayan, Kuya Stan, maraming salamat. Maraming salamat sir. Okay. Oh, sa'yo to, tol. Ayan, pagkatapos nga nating kumain at uminom ng taho, biyahe na tayo kaagad. Magang-maga pa lang, no? Wala pang alas 8 ng maga. Meron akong gustong puntahan na palagi ko nakikita sa social media. So, ngayon pupunta tayo ngayon doon. Siyempre, sasama ko kayo. Wala kayong choice kasi pinapanood nyo tong video na to. Okay, sobrang paahon nito. At walang buwelo. Pero kayang-kaya ni Bukbok yan. Kayang-kaya ni Bukbok yan. Kayang-kaya. Basic, no hands. Okay, so andito tayo ngayon sa isang sikat na lugar. Pero baka hindi mo alam na sikat siya. Ito yung The Cozy Cove. Okay, so madalas mo na siyang makikita dati sa mga pelikula. Ginagamit na tong lugar na to. Pero ngayon, sikat siya kasi dito ay pumupwesto o nagkikater sila dito ng mga musicians, banda, mga artists. Kumbaga, isa na tong The Cozy Cove sa puntahan ng mga artists. So, pwede nyo mahanap yan sa YouTube. Maraming video na yan. Ang mga nagpunta ng banda rito, mula sa Mayonnaise, sa Sandwich, hanggang sa mga bago, di ba? Mga The Ones. Dami pa. Tara, try natin kung makapasok tayo. Tama ba tol na dito yung performances, yung mga banda? Opo sir, yung mga nagpo-concert dito sir. Opo sir. Saan dito yung tol? Saan nakaset? Dito kasi yung nakaset pag concert, nagpo-concert kami sa harap. Pero kung minsan doon sa labas. Yung outdoor, ito naalala ko. Yung Sandwich dito Opo sir. Sige, salamat tol ha. Salamat rin po. Thank you. Sige po sir. Dito nga. Pangarap ko yun. Parang pag napapanood yung mga video rito. Kasi ang saya ng crowd. Iba talaga yung crowd ng Baguio pagdating sa music. So ako parang pag napanood ko yung mga video dito sa Cozy Cove, parang ang sarap mangarap na sana ako na lang ulit. Naging Bea Alonso. Tara. Yung next stop natin, ito pinapasyal ko lang kayo ha. Yung next stop natin, isa to sa mga pinaka sikat na landmark dito sa Baguio City. Talagang dinarayo to. Ayan o.
Sarado pa pala yung SM. Aga pa eh. Alas 8 lang eh. Pero wala makakapigil sa mga tito na gustong mamasyal. Kaya ngayon, diretso tayo. Session Road. Let's go! Okay, nakakatuwa kasi ngayon na lang ulit ako nakakita ng newspaper stand. Dito lang yan, Session Road. Ito ang Session Road. Ito na marahil ang pinakasikat na kalsada sa Baguio City. Ang Session Road ay may haba na 1.7 kilometers. Maigsi man pakinggan pero punong-puno ng mga tao at mga kwento ang Session Road. Sa lugar kasing ito ay buhay na buhay ang mga negosyo at kalakalan dito sa Baguio City. Napakaraming mga kainan, mga tindahan, kaya naman isa to sa mga paboritong pasyalan ng mga turista. Ito rin yung kalsada na nagsisilbing lagusan para mapuntahan natin yung iba pang lugar na gusto nating pasyalan sa Baguio City. Dahil kung pupunta ka sa SM, sa Camp John Hay o kaya sa PMA, malamang mapapadaan ka dito sa Session Road. At sa dami ng mga turista sa lugar na to, ang dami na rin ditong mga hotel, mga convenience store at kung ano-ano pang tindahan ng mga bagay na kalimitan ay kailangan ng isang turista. Marami rin ditong mga ukay-ukay, kaya kung mahilig kayong mag-ukay-ukay, siguradong may enjoy nyo dito sa Session Road. Isa rin sa mga dahilan kung bakit gustong-gusto ng mga turista na pumunta dito sa Session Road dahil sa mga buskers. Pinapasara nila ang kalsadang ito para mapwestohan to ng iba't ibang mga buskers. Sayang nga lang dahil nung nagpunta kami rito, walang buskers sa Session Road. Pero ganun pa man ay na-enjoy namin na maglakad-lakad, tumingin-tingin at magpa-cute dito sa Session Road. Okay, tetestingin natin kung kaya nating umakyat dito sa hagdan na to, pabalik dun sa parking. Hindi ko alam kung kaya ng videographer. Sabi niya malakas daw siya eh. Ako hindi ko sure kung malakas ako, pero testingin natin. Tara na. Bakit? Kung kinakausap, papagod ako. Okay, ilang minuto na rin ang lumipas. Siguro mga 30 minutes o mag-iisang oras na. Mag-iisang oras na mula nung galing kami ng Session Road at dapat ay babalik lang kami dun sa aming hotel na tinuluyan. Pero may ways naman akong gamit. Pero dahil hindi ko kabisado yung kalsada, may mga part na biglang kailangan pala sa linya na to kakaliwa ka. Pagka nasa kanan ka, kailangan kakanan ka lang. Pag nasa gitnang linya ka, kailangan dediretso ka lang. May mga ganun pala rito sa Baguio. Kaya tama yung yung suggestion din ng marami na when in Baguio, mag-taxi ka na lang o kaya mag-grab ka. At least kabisado nila yung kalsada, kabisado nila yung pinakamabilis na daan. Hindi ka maliligaw at hindi ka magpapaikot-ikot katulad ni Mayor TV na kanina pa paikot-ikot dito sa Baguio City. Pero at least para tayo nakakapamasyal. Kung inaakala nyo po na parang gusto kong sabihin dito mahirap mag-drive sa Baguio, tama po kayo. Nahirapan po talaga ako sa pagmamaneho within Baguio City. And yes po, na-experience ko naman na umakyat ng Baguio bilang isang pasahero at bilang isang commuter. At masasabi ko po na syempre mas enjoyable na mag-ikot-ikot sa Baguio kung ikaw ay isang pasahero. Syempre sa isang tulad ko na first time umakyat ng Baguio, first time magmaneho within Baguio City, hindi ko po kabisado talaga yung kalsada ng Baguio City. Pag tinignan mo sa Waze, akala mo diretso lang siya pero isang mahabang paahon pala siya. Pag tinignan mo sa Waze, akala mo simpleng kanan lang pero yun pala meron kang bukod na linya para sa mga kakanan lang. Kaya saludo po ako sa mga nagmamaneho sa loob ng Baguio City. Hindi po madali yung ginagawa ninyo at sana dumating po yung time na mas confident na ako na mag-drive around Baguio City. Gusto nga po sana ipakita sa inyo kung ano-ano po yung mga part ng Baguio City na medyo nahirapan talaga akong mag-drive. Kaya lang po yung kasama kong videographer na hanggang ngayon ayaw magpakilala hindi niya po nakunan yung mga part na yon. Kaya ito na lang po ang pinapakita
ipapakita ko sa inyo yung mga kalsa-kalsada dito sa Baguio City. Pag nakilala nyo na po kung sino po yung kasama kong videographer, tsaka na lang po kayo mag-comment sa kanya na, oy, ikaw hindi mo kinunan yung mga dapat mong kunan. Ayan, hindi, joke lang po yun. Siguro mga ilang maneho pa within Baguio City at masasanay din ako kasi syempre siguradong babalik at babalik ako sa Baguio dahil isa ang Baguio City sa mga pinaka-paborito kong lugar dito sa Pilipinas. Kayo, mag-comment nga kayo dyan kung ganun din ba yung na-experience ninyo nung first time nyo magmaneho within Baguio City. O kaya naman, kung hindi mo pa na-experience na magmaneho within Baguio City, mag-comment ka na lang ngayon ng Huwag kang bibili ng minivan! Huwag kang bibili ng minivan! Pero ito, bilin mo! Huwag kang bibili ng minivan t-shirt! Available na sa iyong mga paboritong online bilihan. Huwag kang bibili ng minivan t-shirt! Bumili ka na! Aprobado yan! Kaya kailangan natin bumalik dun sa hotel kasi ngayong tanghali ay check out na kami. Tapos lilipat kami ng mas murang hotel. Yun naman yung next mission natin. Saan lilipat na murang hotel? Okay, so yun nga, sabi ko nga kanina, kailangan naming umalis doon sa una namin tinuluyan na hotel. Hindi dahil sa kung anong pamang dahilan, pero dahil medyo mabigat siya sa bulsa. Sulit naman yun, kasi syempre, talagang magandang hotel siya. Tapos mabait yung mga tao, baga lahat ng kailangan mo meron. May aircon, may overlooking, may parking, may mga malapit na kainan. So, the usual mamahaling hotel. Actually, ang presyo ng kwarto na ibinigay sa amin ay mga nasa 10,000 plus. Ganon talaga siya. Pero hindi ko alam kung bakit discounted price ibinigay sa amin ng 5,800. So, ang laki na ng tipid, di ba? Parang almost 50%. Pero, mabigat pa rin sa bulsa. Dahil sa hirap at pagod ng pagmamaneho ko kahapon, deserve ko naman na matulog sa isang napakagandang kama, na may aircon, na may TV, na talagang hay ang buhay, parang ganyan. Pero syempre, dahil naipahinga ko naman ng maayos yung sarili ko kagabi, kailangan naman maipahinga ng bulsa ko. Okay, so eto, humanap kami ng mas mura, may parking naman, ganun din naman yung parking nasa labas, isolated area naman. Ito yung kwarto. Tara, pakita ko sa inyo. Ayan, ito yung kwarto, the usual kwarto, diba? May kama, yung videographer na sikat, may sarili na siyang kama rito. Doon sa kagabi kasi, sa sopa siya natulog. Pero mamahaling sopa yun, tol. Oo naman. Oo. Masarap ba tulog mo kagabi? Oo, may pangmasahe sa likod eh. Oo, kita mo na. O yan, maayos naman. Pero tipid, di ba? So, kumbaga, you get what you pay for. What you paid for. What you paying for. O basta yun, nagets nyo na yung idea na yun kung ano man yun. Kasi syempre, dun sa mamahalin, may elevator, madaling pumasok, madaling umakyat sa 4th floor. Dito, kahit 2nd floor lang, medyo nakakapagod siya. Pero ganun talaga, dahil gusto mo nang matipid eh. Doon sa mamahaling hotel, merong aircon. Dito naman po sa amin, meron naman kaming electric fan. Yan, di ba? At doon sa mamahaling hotel, meron doong ref. Dito po, meron kaming pichel. May mga tasa, may mga baso, may initan ng tubig, may TV. Tapos yung kama, malambot naman, may upuan. Di ba? Malaki rin to. O, ito. O, di ba? May sariling CR. Tapos sa likod nito, ito ang makikita nyo. May bathtub! Nagulat ako Nagulat ako. Yung kwarto na tinuluyan namin, yung mamahaling hotel, may bathtub din. Dito, may bathtub, may tabo, tsaka timba. Dun sa mamahaling hotel, walang tabo at timba. Bidet lang, pero dito may bidet din. Hindi lang yun, di ba? Meron din tayo ritong overlooking. Ayan, kita nyo naman yan. Hindi ko alam kung buong Baguio City to, pero may overlooking tayo rito. So, kumbaga, mas na-appreciate ko to. Kasi yung kwarto natin na mamahalin, tol, may salamin yun eh. Di ba? Salamin. Dito, walang salamin dito. Talagang live. Ramdam mo yung hangin. Oh, yun ang maganda, tol. Ramdam mo yung hangin. Ramdam mo na nasa Baguio ka. Ah. Oo. So, ang ganda. Maganda ang view.
relaxing. Tapos yun nga, naka-isolate ka, parang ganyan. Itong kwarto na to, hindi ko pa pala nababanggit kung magkano. Itong kwarto na to, nakuha namin for only 1,800 pesos. So galing kami sa 5,800. Pero yun nga, discounted price yun. Yung ngayon, almost 20-25% lang nung binayaran namin kahapon. 1,800 lang to. So kung ang hanap mo, matutulugan lang. Basta may lugar ka lang para magpahinga, magtabi ng gamit, magtago ng gamit. Pwede rito. Tsaka actually, marami pang ibang mga mas mura pa. Ito na naman tayo. Ha? Gagamitin ko na naman yung for as low as, more or less. Hindi, sa totoo lang. Sobrang dami pang mas murang matutuluyan dito sa Baguio City. So kung hanap mo, budget talaga, marami kang mahanap dyan. Kailangan mo lang mag-research, kailangan mo lang magtanong-tanong. Dito kami ngayon sa Casa Generosa, sa tabi ng Horn Pub. Sa tabi ng Horn Pub. Tol, alauna na ng tanghali, alauna na ng hapon. Kailangan natin kumain. Kain muna kami. Tara na, kain tayo. Let's go! Okay, so andito tayo ulit. Gaya ng sinabi ko, gustong-gusto kong bumalik dito sa Balahadja. Dito to sa may Baguio City, malapit sa Slaughter Basketball Court. May hanapin din ako kasi may iniwan akong picture dito. Picture ko, tsaka picture ni Jumbo. Nandyan, tingnan natin. At dito tayo kakain ngayon. Kasama natin ang sikat na videographer na ay magpakilala. Isang po, bat and balls, tapos dinakdakan. Ayun, yun lang po, bat and balls, tsaka dinakdakan. Tsaka ilang kanin, tol? 3 kanin. Bukas pa sasagot yan. Gutom na kasi. Ano, tol? Nakakain ka na ba rito? Hindi pa. Hindi pa? Oo. Ay, tama-tama. Hindi ka kakain ako lang. Okay lang sa'yo yun? Okay lang. Ayun. Ay, sarap. So, ito na. Dumating na yung order natin, dinakdakan, tapos itong bat and balls, tapos ito, kanin, gumawa na rin ako ng sausawan. Tol, ang tagal kong hinintay ito, ang pagbabalik sa Balahadja. Like, takain ko na ito, tol, ha? Unahin ko na itong dinakdakan, tol. Okay. Ayan na, tol. Dinakdakan. Palitan na natin konting, sibuyas. Na, tol. Kaya na. Ito yun, tol. Ito yun. Walang pagbabago, tol. Kasi nung last time na nandito ako, kasama nung Team Canlas. Kaya mo ba yung Team Canlas? Oo, Team Canlas. Oo. Napapanood ko yun eh. Oo, napapanood mo yun? Ang kasama nun, yun, sinama ako ng Team Canlas dito. Ito, kumain kami nito, dinakdakan, bat and balls. Kaya, ito rin yung in-order ko ngayon. Pag pinapanood ko ngayon, tol, yung upload ng Team Canlas na kumain dito sa Balahadja. Gugutom ako, tol. Totoo, tol. Bat and balls, tol. Ano ba, ba't bat and balls tawag dito? Ba't nga ba naging bat and balls, tol? Tol. Kaya bat and balls ang tawag dito. Dahil pinagsama to na at ng baka. Yun ba yun? Yun, tol. Baka narinig nila. Hindi eh. Hindi nila narinig, ha? Oo. Mamaya, pinarinig mo yung sinabi ko, nakakahiya. Ito na, tol. So, proud akong sabihin, kakain ako ng baka. Panalo, tol. Walang pinagbago eh. O, tol, kuha tayo ng Yan, imagine nyo na lang kung ano to. Wala na akong alam dito kung ano to, ha. Wala mong kanin. Ano yan, atay? Ha? Ano yan, atay?
Ayos ba yun? Ayos yun. Pumasok eh. Pagkagat mong gano'n, tol, sumasambulat sa loob yung juices. Gusto bang tikman? Kaya mo na tayo, tol. Ah, sige, tol. Okay, kaya mo na tayo. Ano, tol? Ano masasabi mo? Ang sarap, tol. Sakto yung lambot. Ano ba yung kinakain mo na yan? Dagdakan. Dinakdakan. Itong bat and balls. Ayan, tol, ano yung kakainin mo na yan? Palagi ko ito yung bat. Bat yung sili. Kitang-kita. Malambot. Kasi dati ko natin ng ganyan, matigas. Talaga? Matigas na, ano, no? Bat and balls. Matigas? Matigas yan. Malambot yan. Malambot. Pag bumalik ka ba ng Baguio, babalik ka rito? Oo. Sige. Ako, nasabi ko rin yan noon eh. Nung unang kain ko rito. Sabi ko, pagbalik ko ng Baguio, babalik ako rito. Kasama ko dito yung misis ko. Kaya. Hanapin natin yung picture namin ni Jam. Kung nandito po. Tara na. Meron po. Tapos yung ano, pagbalik nyo na lang, nag-grade na yung sticker nyo nung last time. Ano din? Hindi ko na makita. Baka dinakaw mo. Wala eh. Ayun, nakita ko na. Rara. Hello po. Hello po. Tara po. Tara po. Salamat po. Ay, huwag kang bibigay. Saglit lang po to, saglit lang. Okay, punta kayo rito sa Balaadya. Pagpunta nyo rito, hanapin niyo yung picture ko. Ito. Liga. Naman. Ayan, no? Yan. Pogi, di ba? Si Jumbo. Naroon tayong kalbo. Ito. Yan, yun yung dapat yung hanapin, ha? Assignment nyo yan dito sa Balaadya. So, pag akit kayo ng Baguio, punta kayo ng Balaadya. Kain kayo rito, tapos hanapin niyo yung picture namin. Thank you po! Siyempre, pagkatapos natin kumain, si Bukbuk naman ang pakainin natin. Hindi, painumin pala. Ayan, so nagpa-full tank tayo ngayon ng unleaded 1825. 1825.67. That's 26 plus liters. Okay, so full tank na siya ulit. So far, ang trip A, ang naka-record ay 270.3 kilometers. Ayan, mula nung nasa Valenzuela hanggang ngayon. Siyempre, habang nasa Baguio ka, puro paahon, palusong. So, malakas din siya sa gas dahil puro paahon. Okay, so, ayan, normal naman yun. Kinuwento ko lang. Ay, okay na? Sir, hangin lang ko lang po natin. Air po. Hindi na po, okay na. Okay na po. Thank you, sir. Salamat.